Pagtukoy sa mga salitang magkatugma. Quarter 1, Week 2. Natutukoy ang mga salitang magkakatugma. Para sa ating panimulang gawain, awitin natin ang bahay kubo. O mga bata, sabay-sabay tayo. Awitin natin ang bahay kubo. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka meron kang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid ay puno ng bingan. Ano ang pamagat ng awit? Tama, bahay kubo. Pamilyar ba ito sa inyo? Ang bahay kubo ay isang tradisyonal na awiting Pilipino. Nakakita na ba kayo ng isang bahay kubo? Ano ang mga pangalang ginamit sa pagsasalaysay? Kung naaalala ninyo yung ating huling pinag-aralan, ang pangalan ay tumutukoy sa mga ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Napansin din ba ninyo ang mga salitang magkapareho ang tunog sa dulo? Ano-ano ang mga ito? Ang mga magkapareho ang bigkas o tunog ng huling pantig ng salita ay tinatawag nating salitang magkatugma. Basahin natin ang mga halimbawa mula sa awiting bahay kubo. Munti ay katugma ng sari-sari, singkamas ay katugma ng sigarilyas, mani ay katugma ng patani, sitaw ay katugma ng bataw, kalabasa ay katugma ng mustasa. Kung mapapansin natin ang mga letrang or pantig na nakasalungguhit ay magkakaparehas ng tunog. Ito ang tinatawag nating mga salitang magkatugma. Mga salitang parehas ang tunog sa huling pantig. Iba pang halimbawa, dahon, kahon. Parehas ang tugma sa dulo na hon. Payong, bayong. Parehas sa dulong tugma na yong. Baso at laso. Parehas sa tugma na so. Kasal at kasal. Parehong tugma na talong at kulong. Parehas ang tugma sa dulo na long. Mata at lata. Parehas ang pantig na ta. Bola at pula. Parehas sa tugma na la. Bilog at itlog. Parehas na log. Lugaw at sikaw. Parehas na aw. Magkatulad ang huling tunog ng mga letra ng mga ito. At karaniwang ginagawang batayan sa pagtugma ang tunog ng mga huling patinig ng mga salita, kagaya na lamang sa mga salita na ating pinasa. Ngayon naman,
ay basahin natin ang sumusunod na mga salita. Kulay at tunay. Para sila na may tugma ay masa at pasa. May tugma na sa. Payag at layag. May tugma na yag. Pito at lito. May tugma na to. Talento at totoo. May tugma na o. Noo at buo. May tugma na o. Kung mapapansin muli natin sa mga halimbawa na ito, pareha sa mga pares na salita na magkakatunog sa dulo. Ito ang tinatawag na mga salitang magkatugma. Para sa unang gawain, piliin ang salitang katugma ng mga sumusunod na salita. Unang bilang, ang laman ng bahay ay mga halaman. Anong salita sa pangungusap ang magkaparehas ng tunog sa dulo o salitang magkatugma? Tama, ang magkatugma dito ay laman at halaman. Pareha sila na may dulong pantig na man. Ikalawa, ang prinsesa ay may alagang pusa. Anong salita ang magkatugma? Tama, prinsesa at pusa. Parehas na may dulong pantig na sa. Pangatlo, nagluto si ate ng isda na prito. Anong salita ang magkatugma? Tama, nagluto at prito. Pang-apat, ang ngiti ay isang simpleng pagbati. Alin ang salitang magkatugma? Tama, ngiti at pagbati. May dulong pantig na ti. Panglima, ang bahay nila ay kulay asul. Ang salitang magkatugma ay bahay at kulay. Para sa ikalawang gawain, piliin ang letra ng salitang katugma ng salita sa bawat bilang. Unang bilang, walis. A. Laba. B. Basa. C. Bangis. Ang tamang sagot ay C. Bangis. Pangalawa, ama. Ang katugma ay letter C. Tama. Pangatlong bilang, gamit. A. Yaman. B. Damit. C. Sikat. Ang tamang sagot ay B. Damit. Pang-apat, bato. A. Bata. B. Gata. C. Bato. Ang tamang sagot ay C. Bato. Panglima, kanta. A. Laso. B. Pusa. C. Banta. Ang katugma nito ay C. Banta. Pang-anim, lasa. Ang katugma nito ay A. Basa. B. Lakad. C. Laba. Ang sagot ay A. Basa. Pang-pito, kain. A. Inom. B. Galing. C. Hain. Ang katugma ay C. Hain. Pangwalo, ugali. A. Taglay. B. Marami. C. Noo. Ang katugma ay B. Marami. Likas. A. Totoo.
bigas. C. Gamit. Ang katugma ay B. Bigkas. Kaharap. A. Mahirap. B. Marami. C. Ako. Ang katugma ay A. Mahirap. Ngayon naman, para sa pangatlong gawain, isulat ang tama kung ang pares ng salita ay magkatugma at mali kung hindi. Tandaan na kapag sinabing salitang magkatugma, ang dulong pantig ay magkaparehas ng tunog. Unang bilang. Puso, laso. Ito ba ay salitang magkatugma? Tama o mali? Tama, dahil pareha sila na may dulong pantig na so. Pangalawa, daga, siko. Ito ba ay magkatugma? Mali, dahil hindi magkaparehas ang dulong pantig. Pangatlo, mahirap, masarap. Tama o mali? Tama, dahil pareha sila ng dulong pantig, harap. Pang-apat, binti, kamay. Tama o mali? Mali, dahil hindi magkatunog ang dulong pantig. Pi at may ay hindi magkatunog. Panglima, silya at kumot. Tama o mali? Mali, dahil ang dulong pantig na ya at mot ay hindi magkatunog. Pang-anim, unan, kumot. Mali, dahil ang nan at mot ay hindi magkatunog. Pang-pito, balde, berde. Magkatugma ba? Tama o mali? Tama, dahil pareha sila na may dulong pantig na de. At pangwalo, kawayan, mayaman. Tama, dahil pareha sila ng dulo na an. Pangsyam, sikat, bakat. Tama, dahil pareha sila ng dulong pantig na kat. At pang-sampu, pinya, kulot. Ito ay mali, dahil ang ya at lot ay hindi magkatunog. Tama ba ang mga sagot ninyo, mga bata? Kung ganon ay mahusay. Ngayon naman, umisip kayo ng salitang magkatugma at bumuo ng pangungusap. Mahusay! Ngayon ay talagang naintindihan ninyo ang ating pinag-aralan. Tandaan, ang pares ng salita na may magkaparehong tunog sa dulo ay tinatawag na salitang magkatugma. At para sa ating huling gawain, kumuha ng mga kwaderno at piliin ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, kumain ng prutas upang ikaw ay blank. A. Tumakas. B. Lumakas. C. Sumipag. Dalawa, piliin ang salitang tugma sa kagandahan. A. Makulay. B. Kasiyahan. C. Malakas. Pangatlo, tukuyin ang pares ng mga salitang tugma. 1. Araw, bahaw. 2. Kulay, buhay. 3. Mesa, ako. 4. Puso, laso. 5. Kahon, bao. Para sa pagpipilian, A. 3 at 5. B. 2 at 5. C. 1 at 2. D. 1, 2 at 4.
Ngayon naman ay tingnan natin kung tama ba ang mga naging sagot ninyo. Magaling mga bata! Salamat! Hanggang sa muli!